Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ako po si Jaconessa Tina Carpio ng CRC Makati. Samahan niyo po ako sa ating programang Tinapay mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating devotion sa salita ng Diyos. Ngayong umaga ay matutunghayan natin ang ating teksto sa Mga Bilang, Kabanata 9, talata 1 hanggang 5. Na may pamagat na ang pagdiriwang ng Paskwa. Ngunit bago tayo magsimula, samahan niyo po muna ako sa isang maikling panalangin. Ama, salamat po sa magandang umaga na ito na inyong ibinigay sa amin. Salamat po sa panibagong pagkakataon na makapagnilay-nilay ng iyong mga salita. Nawa ay magsilbing gabay at paalala ito sa amin sa aming paglakad kasama ka. Pagpalain mo po ang lahat ng makakapakinig nito. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Atin pong basahin ang Mga Bilang, Kabanata 9, talata 1 hanggang 5. Nang unang buwan ng ikalawang taon, mula nang umalis sa Ehipto ang mga Israelita, sinabi ni Yahweh kay Moises sa bundok ng Sinai, "Iutos mo sa buong Israel na ipagdiriwang ang pista ng Paskwa sa takdang panahon, paglubog ng araw sa 14 na araw ng unang buwan, ayon sa mga tuntunin tungkol dito." Gayon nga ang ginawa ni Moises. Pinagdiwang nga nila ang Paskwa sa ilang ng Sinai noong gabi ng 14 na araw ng unang buwan. Kasunod ng pagtatalaga ng mga Levita sa Kabanata 8, nagbigay muli ang Panginoon kay Moises ng mga tagubilin patungkol sa Paskwa sa bundok Sinai na makikita naman natin sa Kabanata 9. Ang Kabanata 9 ang marka ng simula ng ikalawang taon mula nang makalabas ang mga Israelita mula sa Ehipto at papunta sa lupang pangako. Ang mga talata 2 at 3 ay naglalaman ng detalyadong tagubilin ng Panginoon para sa buong Israel tungkol sa pagdiriwang ng pista ng Paskwa. Ang ibig sabihin ng Paskwa ay matatagpuan sa Exodo 12, talata 12 at 13 na sinasabi, "Sa gabing iyon, lilibutin ko ang buong Ehipto at papatayin ang lahat ng panganay na lalaki, maging tao man o hayop, at paparusahan ko ang lahat ng Diyos-Diyosan sa Ehipto. Ako si Yahweh. Dugo ang magsisilbing palatandaan ng mga bahay na inyong tinitirhan. Lahat ng bahay na makita kong may pahid ng dugo ay lalampasan ko at walang pinsalang mangyayari sa inyo habang pinaparusahan ko ang buong Ehipto." Ito ay isasagawa sa nakatakdang panahon sa paglubog ng araw sa 14 na araw ng unang buwan, ayon sa mga tuntunin tungkol dito. Ibinahagi ni Moises ang utos na ito ng Diyos at ipinagdiwang nga nila ang pista ng Paskwa nang ayon sa mga batas at alituntunin nito. Sa ating pakikinig sa boses ng Diyos, may mga pagkakataon na tayo ay binibigyan ng mga detalyadong tagubilin na dapat nating sundin. Ito ay dahil marahil ginagamit tayo ng Diyos upang matupad ang panalangin ng iba o ng ating sariling panalangin. At kapag tayo naman ay sumunod, pangako naman ng Diyos na tayo ay pagpapalain at ililigtas. Sa ating pagsunod, malalaman natin na kasama natin ang Diyos at gayon din naman na ipapakita natin sa Kanya na committed pa rin tayo sa ating Diyos. Kung kaya, mahalaga ang ating pagsunod. Ang pagsunod na ito ay isa ring pagpapakita kung gaano natin kamahal ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, maraming salamat po sa iyong mga salita na aming napagbulay-bulayan sa umagang ito. Patuloy mo po kaming tulungang sumunod sa iyo ng may buong puso. Sa bawat pagsubok na aming kakaharapin, tataglayin nawa namin ng iyong pag-ibig at iyong mga pangako. Ikaw, Ama, ang magliliwanag at maitataas sa lahat ng aming gagawin. Sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan mo, Jesus. Amen.
Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programang Tinapay Mula sa Langit. Lagi po nating pagnilayan ang mga salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang ating magiging kaunawaan dito. Muli niyo po kaming samahan bukas sa ganap na 5:30 ng umaga dito sa ating programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya po ninyong i-share ito upang maging pagpapala din po kayo sa iba. Muli, magandang umaga po.